Bali ang ibabahagi ko pong kwento ay totoo at tungkol po ito sa pamilya ng nanay ko. Maaga pong naghiwalay ang mga magulang ko. Di ko po alam kung bakit. Pero musmus pa lang ako ay wala na akong nakikitang ama. Inuwi ako ni nanay sa kanilang probinsya at iniwan ako sa mas nakatatanda niyang kapatid. Bali pinapadala niya lang yung kapatid niya tuwing sweldo. May 3 silang anak at sila ay mga pinsang ko. Bali magkalapit lang ng bahay sila Auntie Edith at yung mga magulang nila na sina Lola Ingkay at Lolo Miroy. Mga may 100 metro lang siguro ang pagitan ng kanilang mga bahay. Mababait naman yung mga pinsang ko. Kahit yung ate ni nanay at asawa nito. Pero hindi kasi katulad sa Maynila na kapag may gusto ka ay madali mong mabibili. Doon nga ay bihira kaming makakain ng tinapay. Tuwing nagpapabayan lang si ante. Kaso, tuwing 2 linggo bago naman ito magpabayan. Ang layo kasi. Nasa bundok kami. At kapag umaalis si ante papuntang bayan, ay mahigpit niya kaming binibilinan na huwag magpapasok sa kanilang bahay. Lalong-lalo na raw sila lolo at lola. At kapag pumunta ang mga ito, ay pumasok na raw kami kaagad sa loob ng bahay at wag na wag lalabas. Hindi ko rin noon maintindihan kung bakit parang pinapaiwasan nila sa amin sila lolo at lola. Minsan nga sinabi ko kay Auntie Edith na gusto kong makita at bumisita kanila lolo at lola para naman makilala ko sila. Pero hindi ito pumayag at mahigpit akong binilinan na huwag pupunta sa bahay ng mga ito. Hanggang sa isang araw ay nagpabayang muli si Auntie Edith at isinama niya yung isa nilang anak. Kaya 3 lang kaming natira sa bahay nila. Yung asawa niya noon ay wala, pagkat abalang-abala ito na nagtatrabaho sa bukid. Nasa loob lang kami noon ng bahay nila dahil yun ang pili ni ante sa amin. Hanggang sa mainip ako kung kaya niyaya ko yung 2 pinsang ko na lumabas at maglaro doon sa may bakuran. Pero tumanggi ang mga ito at pinagalitan pa ako noong pinaka-panganay nila. Ipinaalaala pa nga niya sa akin yung pili ng kanilang ina. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na lang ako sa silid namin at nahiga. Sinundan pa nga ako noon ng pinsang ko at nakita niyang nakahiga ako na nagtalokbong pa ng kumot. Nang maramdaman kong lumabas na siya ng silid, ay dahan-dahan kong inalis yung kumot. Nilagyan ko ng mga unan yung hinigaan ko at saka ko ito muling tinakpan ng kumot. Maingat akong naglakad papunta sa may bintana at doon ako dumaan. Nagmamadali akong naglakad habang nakayuko. Binaybay ko yung daan papunta sa bahay nila lolo at lola. Gusto ko kasi silang makita at gusto ko ring malaman kung bakit pinaiiwasan nila sila sa amin. At dahil iisa lang naman ang daan doon, kaya madali lang iyong puntahan. Minsan ko na ring ipinaturo iyon sa isang pinsang ko kung saan banda. Kaya sigurado akong hindi ako maliligaw.
Hanggang sa matanaw ko na nga ang isang bahay. May kalakihan iyon kumpara kanila ante. Pero simple lang ang pagkakayari. At pang probinsya talaga. At kahit medyo luma na at bulok ang ibang parte, ay puro magagandang tabla ang ginamit. Hanggang sa may nakita akong mga nakasabit sa dingding ng bahay nila na siyang nakakuha ng aking atensyon. Kaya isa-isa ko iyong nilapitan. Sinundan ko iyon. Hanggang sa namalayang ko na lang na nakapasok na pala ako sa loob ng bahay nila. At may napansin akong pinto at bagya iyong nakaawang. Kaya sumilip ako doon at nanlaki talaga ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Mayroon isang sinaunang katri doon at may dalawang hayop na nasa ibabaw noon na nakahiga, na hindi ko talaga mawari kung anong uri ng hayop ang mga iyon. Hanggang ngayon nga ay hindi ko talaga iyon maipaliwanag. Dahil hindi naman aso at hindi rin naman pusa, pero may 4 na paa na may kalakihan ang kanilang mga ulo at wala silang mga balahibo na halos kasing laki iyon ng leon. Mayroon din silang mga buntot pero maikli lang na parang nakakatulad sa mga baboy. Sa takot ko ay mabilis na akong tumalikod at nagmamadali akong lumabas. Patakbo akong umuwi ng bahay nila Auntie Edith. Pagdating ko ng bahay nila ay talaga namang hingal na hingal ako. Sasampa na sana ako noon sa bintana nang bigla na lang bumungad yung magkapatid at nahuli nila ako. Nakiusap ako sa kanila na huwag akong isumbong sa kanilang ina. Pero binlockmail nila ako. Sinabi nilang alam nila naggaling ako kanila lolo at lola. Sabi nila hindi nila ako isusumbong sa isang kondisyon. At nang alamin ko kung ano yung kondisyon na iyon, ay gusto raw nilang malaman kung ano ang itsura ng bahay nila lolo at lola at kung sila raw ba ay nakita ko o nakausap. Dahil sa takot na baka paluin ako ng nanay nila kapag nalaman itong nagpunta ako sa bahay nila lolo, ay napilitan akong sabihin sa magkapatid kung ano ang mga nakita ko. Na doon ko na lamang kahit sila pala ay di pa nakarating talaga sa bahay nila lolo ni minsan. At doon ko rin nalaman kung bakit pinapaiwas at inilalayo nila kami sa kanilang mga magulang. At nalaman ko mismo yan kay Ante. Dahil kalaunan ay lumabas din at nalaman nito na nagpunta ako sa bahay nila lolo at lola. Isinumbong lahat ng 2 niyang anak ang mga sinabi ko. Inamin niya sa akin na aswang ang mga magulang nila. Pero hindi raw nila tinanggap ang ibinibigay sa kanila ng nanay at tatay. Ayaw rin nilang magpasalin. At yun daw ang dahilan kung bakit inilalayo nila kami sa kanilang mga magulang. Baka raw kasi kami pa ang mapagdiskitan. Doon sa amin ay maraming mga kwento tungkol sa aswang. Marami pong kababalagang nangyari noon sa probinsya namin, partikular na sa lugar namin mismo. At yan po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo.
para ibahagi rin yung mga naging karanasan ng mga tao doon sa amin. Maraming mga naganap doon sa lugar namin noon, pero hayaan niyo magkwento lang muna ako ng isa. Ito yung nangyari sa amin na pinaka natatandaan ko. Magdadalaga pa lang ako noon nang mangyari ito. Bali nagpunta kami noon sa kabilang bayan, doon sa mga kamag-anak namin. Nayaya kasi kami dahil sa 7 taong kaarawan ng anak ng tiyahin namin. Bali kapatid siya ni tatay. Maaga kaming umalis ng bahay noon, pagkat malayo pa ang aming lalakarin. Nasa bundok kasi ang bahay nila, kung kaya wala talagang ibang paraan para marating yon kundi ang maglakad. Nang dumating kami doon ay magtatanghali na rin at nakaluto na sila. Naabutan pa nga namin yung iba na kumakain na. May mga bisita na rin kasing naroon. Kaya niyaya na rin nila kaming kumain, pero nagpahinga na muna kami. Nang kumakain na kami ay biglang nagkahulan yung mga alaga nilang aso. Dahilan para matawag ang aming mga atensyon. Ang buong akala kasi namin ay may mga bisita silang dumating. Pero nang mapatingin kami sa kinakahulan ng mga aso, ay nakita namin ang ilang tao na makikiraan lang pala. Marami silang mga dala at pasan. Ilan na dito ay yung mga naglalaki ang kawa, na parang noon lang yata ako nakakita ng ganun kalaki. Napasilip pa nga ako noon sa ginamit na kawa ng tiyahin namin sa handaan nila. At parang nanliit yung kawa nila sa pasan ng mga taong nagdaan. Ang akala ko, kakilala sila ng mga kamag-anak namin doon. Pero dire-diretso lang ang mga ito. At doon kasi sa probinsya namin ay magigiliw at mababait talaga ang mga tao, na kapag daraan ka sa bahay ng iba ay babati ka at magsasabi na para bang nagpapaalam ka na rin. Kaya medyo iba na kaagad ang naging pakiramdam ko sa mga taong dumaan. Kahit nga yung ibang mga tao na naroon ay napapatanong kung sino raw yung mga dumaan na iyon. Na wala namang maisagot yung mga kamag-anak namin, maliban sa hindi namin alam at ngayon lang namin sila nakita. Nagpatuloy kami sa pagkain at pagkatapos, yung mga kalalakihan tulad ng nakagawian ay nagsimula ng mag-umpukan para naman mag-inuman. Kami naman nila nanay ay pumasok sa loob ng bahay at doon nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak namin. Nawili kami sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Bibihira lang rin kasi kaming magkita-kita, habang sila tatay naman at kuya ay nalibang na rin sa pakikipag-inuman sa labas. Kaya ang siste, niyaya na lang nila kami na doon matulog at sa kinabukasan na umuwi. At wala na kaming nagawa pa kundi ang pagbigyan sila, dahil hindi na rin naman talaga papayag pa ang mga ito na kami ay umuwi pa. Nang isa-isa nang nag-uuwian ng mga tao, ay tumulong na rin kami ng mga kapatid kong babae sa pagliligpit, habang sila tatay naman ay tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-inuman, hanggang sa magpaalam na rin yung mga natirang bisita
Makaran ng ilang oras, kami naman ay nasa kwarto na noon at kasama yung mga pinsan naming babae. Nang mga mag-aalas 8 na ng gabi, ay narinig naming panay ang pag-alulong ng mga alaga nilang aso. Bagay na ikinagulat din ng mga kamag-anak namin. Dahil noon lang daw umalulong ang mga iyon at naging maligalig. Pero hindi naman nila iyon masyadong binigyan ng pansin. Dahil ang sabi nga ng tiyahin namin, baka may nakikita lang na maligno o engkanto. Dahil malapit sa bahay nila yung pinaniniwalaang daanan ng mga ito. Lumipas pa ang ilang oras at naririnig pa naming nagkakasayahan noon sila tatay. Hanggang sa bigla na lang nagkagulo. Ang buong akala ko talaga noon ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa kanilang mga nagiinuman at sila ang nag-away. Pero nalaman naming hindi pala ganon. Ang bigla na lang silang pumasok ng bahay at kumuha ng mga itak. Dala pa naman noon ng tatay namin yung kanyang talibong. Mahaba ito na uri ng itak pero hindi kasing lapad. Napakatalim nito dahil alaga at lagi niyang inaasa. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi na nga nagawa pa nila nanay at tiyahin namin na awatin ang mga ito. Napasunod na lang kami hanggang sa may pinto nang magsilabasan sila ng bahay. At mabilis na nagtakbuhan papunta sa kadiliman. Ang kuya ko naman at iba pa naming mga pinsang lalaki ay dumampot ng mga pang-ilaw tulad ng flashlight at gasera at sinundan sila tatay. Doon namin nalaman na mayroong aswang na hindi pala engkanto ang kinakaulan ng mga aso. Hindi rin maligno ang dahilan ng kanilang ginawang mga pag-alulong, kundi mga aswang na nakakabahala talaga. Dahil iyon mismo ang banggit ng kuya ko, mga aswang. At ang hindi namin alam, mahina pala at may sakit sa puso ang kapatid ni tatay. Bigla na lang itong nahirapang huminga habang nagsasalita na kanyang pinipigilan ng asawa. At para na itong hihimatayin. Kaya inutusan kaagad kami ni nanay na kumuha ng tubig at white flower. Yung isang kapatid kong babae ay dumiretso sa kwarto kung nasaan ang bag ni nanay para kunin yung sinasabi nitong white flower. Habang ako naman ay dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Pagdating ko doon ay nagmamadali akong humagilap kaagad ng baso. At nang akin na iyong sasalina ng tubig ay bigla talaga akong nagulat nang may isang lalaking biglang nagbukas ng pinto doon. At nang bumukas iyon ay mayroon pa itong isang kasama. Pero ang buong akala ko nung una ay mga bisita lang rin sila. At para silang mga lasing. Kung kaya akala ko ay kasama sila nila tatay na nagiinuman doon sa labas. Pero nang kumilos ang mga ito palapit sa akin, ay doon ko na napansin na hindi sila mga lasing. At masama talaga ang pakay. Dahil umangil pa ang mga ito na parang mga mababangis na hayop. At nakakatakot talaga yung mga itsura nila. Kapansin-pansin din yung kakaibang pamumula ng kanilang mga mata. Kung kaya napasigaw na ako sabay takbo. Maya-maya ay hindi lang ako ang walang tigil sa kakasigaw. Pati mga pinsan, maging yung nanay ko, ay naririnig ko yung mga malalakas nilang boses dahil sa iyawan.
Pagkat sumunod talaga at pumasok yung dalawang aswang. Pero bagaman takot ay namalas ko talaga yung kakaibang tapang din ng nanay ko. Lumaban talaga ito. Yun nga lang, maraming kasangkapan ng tiyahin ko ang nasira at nabasag. Dahil lahat ng mahawakan niya ay kanya talagang ipinupukol sa mga ito. Pero hindi pa rin tumigil yung dalawa. Di nga nila malaman kung sino ang uunahin nila sa amin na susugurin. Lumabas kami ng bahay pero nagpaikot-ikot lang kami doon sa loob ng bakuran. At nang sunggaban ng isa yung tiyahin namin tuluyan ang nahimatay, ay pinagtulong-tulungan naman namin ito. Natatandaan ko pa ngang tanging tsinelas lang yung hawak ko noong mga oras na iyon na siyang ginamit kong pamalo. Na nalaman kong ganun pala yon, na kahit matinding takot ang nararamdaman mo kapag nakita mo yung mga mahal mo sa buhay na nasa peligro, ay hindi ka lang basta makakatingin. Nagagawin mo talaga ang lahat ng paraan at sa abot ng iyong makakaya upang makatulong. At kapag may isa sa kanila na magpakita ng tapang, ay siguradong mahahawa ka rin. Pero di pa rin talaga tumigil yung dalawang damuho. Buti na nga lang at bumalik na rin sila tatay, na nang makita nila ay hindi na nagdalawang isip ang mga ito na manakbo. Nang humupa ng kaguluhan at wala na yung tensyon, ay nalaman naming hindi nila naabutan ni isa man sa mga aswang. Pagkat ang bibilis daw ng mga ito at ang galing magtago sa dilim. Pero nagawa nilang masugatan yung isa sa mga yon. Pero alam nila tatay na baliwala lang ang tinamunong sugat dahil nga sa mga kakayahan nila. Nalaman namin na may nagdaraos din ng okasyon sa kanilang panig ng bundok. Yun nga lang, kakaiba yung okasyon nila. At doon pala papunta yung mga nakita naming may mga pasan at maraming dala na naglalakihan ng kanilang mga kawa. Hinala nila tatay ay doon nagdaos ng kapistahan yung mga aswang. At kapag nagdaraos kasi ang mga ito, ay pumipili sila ng kanilang mga kaanak o di kaya'y kaanig na siyang mag-aalay. Kumbaga, may toka ang mga ito na sila ay tinatakdaan. At ang masama ay tila kami pa yata ang napagdiskitang puntahan para kunan ng kanilang iaalay. Minsan na kasing nabalitaan ni tatay yung ginagawang selebrasyon na iyon ng mga aswang. Kung kaya, may nalalaman siya tungkol sa mga bagay na to. Pero paliwanag niya, noon pa lang yata nagdaos ang mga aswang ng pista doon sa aming lugar. Na ang ibig sabihin ay dumayo pa pala ang mga ito. Na ang iba pa nga ay mga tawid dagat pa. Sa makatuwid ay mga nagbarko pa sila makarating lang at makadalo sa kanilang pista. Buong magdamag na hindi natulog sila tatay. 10 ng mga kalalaki ang naroon noong pagkakataon na yon. Nag-alala kasi sila na baka muling sumugod ang mga aswang at magdala pa ng marami nilang kasama. Ang bayaw naman ni tatay kasama ang 2 nitong anak na binata ay pinuntahan ng kanilang mga kamag-anak at humingi ng dagdag na suporta. Kaya animoy nagkaroon muli ng handaan sa bahay nila. Nang muling magkarami ang mga tao, buti na nga lang rin at marami pa silang natirang handa. Kung kaya, iyon ang ipinakain nila tiya sa mga nagbabantay. Awa naman ng Diyos ay lumipas ang magdamag na wala namang nangyaring masama sa amin.
Kaya kinabukasan ay nakauwi kami ng payapa sa bahay. Pero makalipas ang 2 araw ay nabalitaan na lang namin na namatay ang isa kong pinsan. At hinala nila ay aswang ang may gawa, na kahit wala namang nabakas na kahit ano sa katawan nito na maaaring magturo sa aswang, ay wala rin naman kasi itong naging sakit o ano paman. Basta dumaing lang raw ito ng mga alanganing oras na sumasakit ang kanyang tiyan. At pagkatapos ng mga madaling araw, nang muli itong punta ng kanilang ina para kamustahin kung ano na ang kanyang pakiramdam, ay doon na nila nalamang patay na ito. Malakas ang hinala nila na may kaugnayan ang pagkamatay ng pinsang ko sa nangyaring gulo noong may handaan sa kanila. Yun nga lang, wala naman silang maaaring habulin. Ni isa ay wala naman silang maaaring maituro o di kay mapaghinala ang tao. At dahil nga sa nangyaring iyon, ay napilitan talagang umalis ng bahay nila ang mag-anak ng kapatid ni tatay. Pagkalibing na pagkalibing ng kanilang anak ay lumipat na sila. Sabi kasi ng mga tao dun sa kanila, maaaring itinuloy pa rin ng aswang yung balak niya, na baka hindi ito tinigilan tungkol sa itinoka sa kanya, kung kaya namatay ang kanilang anak. Kaya nanganganib din sila tiya na baka sila naman ang isunod. Yun din ang ipinayo sa kanila ni tatay, ang lumipat na lang, dahil lubang delikado at mahirap pag ganong hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban. Mahirap makipaglaban sa isang kalaban na hindi mo naman nakikita at palihim kong umatake, ng mga traidor at hindi marunong lumaban ng parehas. Tubong Leyte po ako, pero halos lumaki sa Sorsogon. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoong nangyari. Ito po ay hango mula sa tunay na buhay. Naganap po ito noong mga 11 anyos pa lamang ako. Doon po sa lugar namin noon ay may isang pamilya na pinaghihinala ang aswang. Ilag sila sa mga tao at bibihirang lumabas ng kanilang bahay. Marami ang nagsasabi sa baryo namin noon na aswang ang mga ito, dahil madalas daw noong makita yung kanilang padre de pamilya na nasa gilid ng daan at tila nag-aabang sa 10 oras ng gabi. At may mga kanayon din kami noon na nagsasabing yung asawa naman nito ay nakikitang nasa bubungan ng ibang bahay. Pero kahit may mga ganong usap-usapan sa baryo namin noon, ay hindi pa rin naman naniniwala ang marami, pagkat hindi pa naman ito napapatunayan nung mga nagsasabing nakakita. Pero isang gabi, habang abala ako sa pagbabasa, ay may narinig ako na para bang mayroong nasa bubungan namin. Pero dahan-dahan lang iyong gumagalaw sa itaas. Ang kapatid ko noon ay mahimbing nang natutulog, habang ang nanay naman namin ay nakahiga na rin, pero gising pa siya, pagkat nakikita kong panay ang pagpapaypay nito at talagang init na init. Buntis siya noon
sa bunso naming kapatid. Ang tatay ko naman, nung mga oras na yon ay wala. Dahil sumama sa pinsan niya at nagtrabaho sila sa ibang bayan. Nang muli akong tumingin sa itaas, ay wala nang gumagalaw doon. Kaya naisip kong marahil ay pusa lang iyon. Pero nang mapadako yung tingin ko sa may bintana para sana isara iyon, ay bigla na lang akong napaupong muli sa sahig dahil sa sobrang gulat. Bigla na lang kasi sumulpot ang isang malaking pusa na kulay itim. At maniwala po kayo kapag sinabi kong pulang-pula ang mga mata noon. Dahil totoo po, noon lang din ako nakakita ng pusa sa tanang buhay ko na nagbabaga ang mga mata sa pagkapula. At nagdulot sa akin iyon ng matinding takot. Dahil alam kong may kakaiba talaga sa pusang iyon pagkatramdam ko. Dahil doon ay tinawag ko si nanay habang binubugaw ko yung pusa. Nakatitig lang ito sa akin at hindi talaga matinag. Hanggang sa tumalo na lang itong bigla nang maramdaman niya sigurong paparating na si nanay. Kaya pagdating ni nanay, nang kanya akong tanungin kung bakit ko raw siya tinawag, ay wala na doon yung pusa. Pero sinabi ko pa rin sa kanya yung nakita ko. Pati yung tungkol sa pambihirang laki ng pusa at yung mapupulang mga mata nito. Pero hindi ako pinaniwalaan ni nanay. Sa halip ay sinabihan niya akong bawas-bawasan ko raw yung pagbabasa ko ng pocketbook. Usong-uso kasi noon ang mga tinatawag na pocketbook. Tinitipid ko talaga yung baong ko para lang mayroon akong may pangrenta dito. Wala namang kasing kuryente doon sa amin noon. Kung kaya, walang ibang pwedeng mapaglibangan. Nang sumunod na gabi, mag-isa akong nasa may mesa doon sa kusina namin at nagsusulat. Habang sila nanay naman ay naroon na sa silid kasamang kapatid ko. Nang may marinig ako na kakaibang huni. Mahina lang yung tunog noon, pero paulit-ulit. Tik-tik. Yan yung narinig kong tunog nito. Pero hindi ako noon natakot. Dahil hindi ko pa naman alam noon kung ano yung sinasabing tik-tik. Ang akala ko pa nga noon ay isang uri lang ng hayop o insekto yung aking naririnig. Hanggang sa naramdaman kong parang may sumampa na naman doon sa pupungan namin. At nakita kong lumundo talaga yung isang bahagi noon. Agad kong naalala yung nangyari noong nagdaang gabi. Kung kaya, mabilis ko nang tinakbo yung mga bintana at sinigurado na nakasara yung mabuti. Naisip ko kasing baka bigla na namang sumulpot yung malaking pusa. Hanggang sa dahan-dahang kumilos yung nasa itaas. Kaya kinabahan ako. Maya-maya, biglang tumahimik. Tumigil din sa paggalaw yung nasa itaas ng bubong namin. Kinuha ko yung kawayan na pinangtutukod namin sa bintana. Nakatingin ako sa itaas at pinagmamasdan kong mabuti yung aming bubungan. Hanggang sa bigla na lang nakarinig ako ng malakas na sigaw.
Nakakarindi yung sigaw na yon na nagmula sa labas, doon sa may itaas. At tila nataranta yung nasa bubungan namin at nagmamadali. Ang nanay ko naman noon ay narinig ko rin na galit na galit. At may sinasabi siyang yun daw ang bagay sa kanya, na hindi naman malinaw sa akin kung sino ba yung pinapatungkulan niya. Gising pa rin pala siya noong mga oras na yon. Pupunta na sana ako noon sa kanya pero bigla itong lumabas ng kanilang silid. At sinabihan akong huwag magbubukas ng pintana at pinto kahit anong mangyari. Nakita kong may hawak siyang gunting at may bahid din siya ng dugo. Kung kaya, lalo akong kinabahan. Nag-alala ako kung napano na si nanay. Pero ang tapang niya noong mga oras na yon. Kinuha pa nga niya yung itak ni tatay. Matapos niyang butburan ng asin yung mga dingding palibot ng bahay namin. Nakita kong nakasilip lang sa may pinto ng silid nila yung aking kapatid. At ito ay takot na takot. Kaya nilapitan ko siya at niyakap. Habang si nanay naman noon ay wala pa ring tigil sa pagsasalita. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya takot sa kanila at kilala niya sila. Pero nung mga sandaling iyon ay wala nang naroon sa bubungan namin. Tahimik na at tanging si nanay na lang talaga ang naririnig naming maingay. Dahil galit na galit talaga siya. Nang humupa ng galit ni nanay ay doon ko palang nalaman na aswang pala yung nasa bubong namin. Nung nakaraang gabi pa raw niya nararamdaman na mayroong aswang at malakas ang kutob niyang siya ang pakay nito. At naniniwala pala siya sa mga isinumbong ko sa kanya. Ayaw lang daw kasi niyang matakot ako. Kaya nagkunyari siyang hindi naniniwala sa akin para isipin ko rin na walang aswang at wala ring panganib. At yung bahid ng dugo na nasa kamay at braso niya ay bunga umano yon ng pagkakagupit niya sa dila ng tiktik. Kaya siguradong hindi na raw iyon makakapagsalita pang muli. Nang umuwi na sa amin si tatay, ay pinakisuyuan ito ni nanay na sunduin si lola para may makasama pa kami tuwing gabi. At nais niyang si lola ang aming makasama dahil sa may nalalaman pala ito at mahusay kumontra sa mga aswang. Nabahala din kasi si nanay na baka balikan kami ng aswang at magsama pa ito ng kanyang mga kaanak. Lalo pa nga at kanya itong naputulan ng dila. Pero mula naman noon ay hindi na kami nakaramdam pa ng mga kakaiba. Hindi na kami binalikan pa ng aswang. Hanggang sa maayos namang makapanganak si nanay sa bunso naming kapatid. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa Marikina. Pero laking probinsya din po ako. At itong ibabahagi kong kwento ay doon rin po naganap. Maraming taon na rin po ang nakalipas. Natatandaan ko pa ang buong pangyayari. Isang maulan na araw iyon at ang tanging nasa bahay lang namin ay ako at ang nakababata kong kapatid.
Nagpunta kasi noon yung mga magulang namin sa kapatid ni tatay para kunin yung pinapaalagang baka. Nang mga bandang 4:00 na ng hapon, habang patuloy pa ring bumubuhos yung ulan, ay may namataan kami na tao na naglalakad. Nasa balkonahe kami noon ng kapatid ko habang umiinom ng mainit na kape. Ilang sandali pa ay nasa kabilang bahagi na ito ng bakod ng aming bakuran at nagtatao po. Nakiusap ito kung maaari ba siyang makisilong muna. Kaya sumagot naman ako at pumayag. Tumayo siya sa may gilid ng dingding sa ibaba namin. Nakita kong basang-basa siya. Nakaramdam ako ng awa. Kaya niyaya ko siyang pumasok sa aming kusina at inalok ng kape. Napansin kong nag-atubili pa siya at napatingin lang sa akin. Kaya inulit ko yung aking paanyaya at bumaba na kami ng kapatid ko para buksan yung pinto ng aming kusina. Pagkabukas ko ay nasa harapan na siya ng pinto. Pinapasok namin siya at naupo ito sa gilid ng mesa. Kumuha ko ng tuwalya at iniabot sa kanya. Ramdam ko na siya ay nahihiya. Kaya sinabi kong ayos lang yon. Maya-maya, hindi pa siya tapos magpunas ng basa niyang katawan ay bigla na itong tumayo at nagpaalam. Hindi raw siya maaaring magtagal. Nagtaka naman kami ng kapatid ko hanggang sa napansin namin yung dugo na dumadaloy mula sa kanyang braso. At nang iangat niya ang manggas ng kanyang suot na damit, ay nakita namin magkapatid yung malaki niyang sugat. Lumakad dito at aktong lalabas na nang bigla itong humarap sa amin. At kanyang hinanap ang aming mga magulang. Tinanong niya kami kung nasaan sila. Kaya sinabi naman namin sa kanya yung totoo. Tila biglang nagbago ang isip nito at hindi na lumabas. Tinanong niya ako kung maaari ba raw siyang dumuon muna sa amin para magpalipas ng gabi. Nakita ko namang mabait ito kung kaya pumayag ako. Sinabi kong gabi pa darating ang mga magulang namin at hindi naman magagalit ang mga ito dahil mabait naman sila tatay. Ngumiti lang ito at bumalik na siya sa may mesa. Ininom niya yung kapeng ibinigay ko sa kanya. Pero napapansin kong panay ang silip niya sa may bintana na para bang may tinatanaw at inaasahang dumating. Kaya bigla kong naitanong sa kanya kung may kasama pa ba siya. Mabilis naman itong sumagot at sinabing wala. Nag-iisa lang daw siya. Sinimulan na namin magkapatid ang magpadingas sa may dapugan namin para magluto. Maaga kasi kaming kumakain ng hapunan noon at maaga ring natutulog. Wala namang kasing libangan noong mga panahong iyon maliban sa pakikinig ng radyo gamit ang transistor namin na di baterya. Walang kuryente dun sa amin noong mga panahong ngayon dahil nasa gawing bundok kami nakatira. Di tulad ngayon na pinagsikapan talagang makabitan ng kuryente. Kahit nasa bundok, itinayon talaga ng mga nagtataasang bakal na poste para lang magkailaw yung mga naninirahan sa bulubunduking bahagi ng probinsya namin. At gano'n na nga po ang aming ginawa. Matapos magpadingas, ay nagluto na kami ng kapatid ko. Natatandaan ko pa ngang daing lang at kinayog na nyog ang inihanda naming ulam noon.
Habang kumakain ay nagtanong ako sa kanya kung saan niya nakuha yung malaki niyang sugat. Hindi ito kaagad nakasagot at tila nag-isip pa ng malalim. Hanggang sa sinabi niya sa amin na mahaba yung istorya, kung kaya pinabayaan ko na lang. Malaki yung sugat niyang iyon, kaya nga kahit tinalian na niya ng kapirasong tela na ibinigay ko sa kanya, ay patuloy pa rin iyong dumurugo at bumabakat sa tela na itinali niya doon. Nang matapos kaming kumain, ay tinanong niya ako kung mayroon kaming luya. Nakiusap rin siya sa akin na kung maaari ay bigyan ko siya. Noong mga panahong iyon naman ay ang dami naming tanim na luya at nakatambak lang yung mga inani namin dahil sa hindi iyon ibinenta ng tatay ko pagkat napakamura ng presyo ng luya noong mga panahong iyon. Kinunan ko siya doon sa imbakan namin at binigyan. Nakita kong dinikdik niya iyon at pagkatapos ay tinanggal niya yung tali sa kanyang sugat. Inilagay niya doon yung dinikdik niyang luya at muling tinalian. Sa halip na matulog ng maaga ay nakipag-usap ako sa kanya. Pero yung kapatid ko ay nakatulog na noong mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras ay muli siya nagdikdik ng luya at tinanggal ang tali sa kanyang sugat. Nagulat talaga ako sa aking nakita dahil para iyong nagmantika at doon naman sa luya ay parang may makapal na laway sa pagitan ng mga hibla noon. Nagtaka ako kung bakit nagkaganon. Bigla siyang napatingin sa akin at siguro ay nahalata niya yung matindi kong pagtataka. Hanggang sa bigla ito nagsalita at nagkwento. Sabi niya, yung sugat sa kanyang braso ay dulot ng ginawang pag-atake sa kanya ng aswang. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Pero mas lalo akong naging atentibo sa pakikinig sa kanya. Dagdag pa ng lalaki, hinahabol daw siya ng mga ito. Kaya naisip niyang wag na lang muna umalis at doon na sa amin magpalipas ng gabi. Dahil pag iniwan daw niya kami, ay wala nang magtatanggol sa amin. At sigurado siya na madadamay kami at amin iyong ikapapahamak. Dahil may kakayahan umano ang mga aswang na matunton yung kanyang dinaanan. Dahil yung uri ng mga aswang na umahabol sa kanya ay nagtataglay umano ng malakas na pangamoy. Nung mga sandaling iyon ay nakaramdam na ako ng matinding takot. Dahil naisip ko na paano na lang kapag dumating na sa lugar namin yung mga aswang na sinasabi niyang humahabol sa kanya. At napansin niya marahil yung pagkatakot ko. Kaya muli ito nagsalita at sinabing hindi niya kami pababayaan. Ilang oras pa ang lumipas, hindi ako dalawin ng antok dahil sa takot. At naisip kong hintayin ang pagdating ng aming mga magulang. Pero maghahating gabi na ay wala pa rin sila. Kaya lalo akong nag-alala. Makalipas ang ilan pang sandali ay bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Napakatahimik noon na kahit yung huni ng mga kuliglig at kulisap ay nakapagtatakang biglang nawala. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa tindi ng takot. Noon ko palang naranasan yung ganong uri ng katahimikan sa buong buhay ko. Napakiramdam ko ay may mangyayari talagang masama. Hanggang sa bigla na lang may umalulong ng pagkalakas-lakas. Kaya napatingin akong bigla sa lalaki na nagpakilalang si Kuya Dino. Sinenyasan niya ako
na huwag maingay at kanya akong pinapahiga. Sumilip siya sa may siwang ng bahay namin at nakita ko yung kanyang reaksyon. Alam ko sa aking sarili na naandyan na yung mga sinasabi niyang aswang. Dahil nabakas ko yung lubhang pag-aalala mula sa kanyang mukha, may bigla itong hinugot mula sa kanyang bewang. Isa iyong balaraw. Magkabilaan ang talim noon at tubang napakatalas. Maya-maya pa ay narinig ko na yung mga yabag doon sa labas. Nilapitan ko yung aking kapatid. Nang makakita ko ng butas sa may dingding ay sumilip din ako. At nakita ko yung 5 kalalakihan na nakasuot pa ng pangsaka na para bang sila ay magtatanim ng palay dahil sa kanilang ayos. Di nagtagal ay nagsimula na silang kumilos at nagmamadali nang lumapit sa bahay namin. Kung kaya inalis ko na yung pagkakatitig sa kanila, tumigil na ako sa pagsilip dahil baka pagdiskitahan nila yung dingding at matusok pa yung aking mata. Inumpisa na nilang kalampagin yung bahay namin. Buti na nga lang at matibay ang pagkakagawa ng tatay namin, na kahit maliit lang yung bahay namin ay yari naman ito sa makakapal na tabla. Pero kahit hindi nila magawang masira yun ng basta-basta, ay nakakangilo naman yung dulot ng ginagawa nilang pagkalmot sa may dingding. At dahil sa mga ingay na kanilang ginagawa ay nagising na yung aking kapatid. Nagtanong ito sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi ko na lang sa kanya na may mga lasing na nasa labas at nanggugulo. Hanggang sa narinig naming sumigaw ang isa sa kanila at pilit na pinapalabas si Kuya Dino. At nang hindi ito sumagot, ay muli nagsalita yung mga nasa labas at sinabing bago sumikat ang araw ay sama-sama kaming mamamatay. At kasunod noon ay bigla na lang kumalabog yung dingding ng aming bahay at nasundan pa iyon ng nasundan. Pinagbabato nila yung bahay namin. Sinubukan nilang tungkabin yung ibang bahagi ng dingding, habang si Kuya Dino naman ay tinutusok ng hawak niyang patalim sa tuwing may mga daliri at kamay na lumulusot. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa makarinig kami ng iba pang mga boses na nasa labas. Narinig ko yung tinig ng aming mga magulang. At kasama pala nila yung kapatid ni tatay na si Uncle Norman at isa pa nilang pinsan. Bali 3 baka pala ang ipinadala sa kanila at sumama ang mga ito upang hindi sila masyadong mahirapan ni nanay. Narinig namin yung palitan ng mga sigawan hanggang sa lumabas na rin si Kuya Dino na ipinagtaka naman ng mga magulang ko. Sinugod nila yung mga aswang na nakapalibot sa bahay namin. Nakaagad nagpasya na lisanin na yung aming lugar. Nakita nila marahil at naramdaman na hindi talaga aatras sila tatay at talagang palaban. Nung mag-usisa sila ay hindi ko na lang sinabi sa mga magulang namin na ang pakay talaga ng mga aswang ay si Kuya Dino. Sinabi ko na lang sa kanila na buti na lang at nagawi si Kuya Dino sa bahay namin. Kung kaya, tinulungan kaming wag mapasok ng mga aswang. Kaya nagpasalamat pa sa kanya yung mga magulang namin at 2 tiyuhin. Pero bago umalis si Kuya Dino ng sumunod na araw, ay inamin niya sa akin ang totoong dahilan kung bakit siya'y nahabol ng mga aswang. Mga kalahi niya palang mga yon, ngunit pinili niyang magbago at iwan ang kanilang lugar dahil sa babaeng minamahal niya. Dahil doon ay nagalit ang kanilang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanyang ama.
dahil siya ang papalit ng pinuno ng kanilang angkan kapag nawala na ang tatay niya. At dahil sa tindi ng galit ng iba nilang kamag-anak, ay inudyukan ng kanyang ama na marapat lang natulan siya ng kamatayan dahil sa ginawa niyang pagtataksil sa kanilang lahi at angkan. At bunga ng ginagawang panggigipit ng iba nilang kamag-anak sa kanyang ama, ay wala na itong nagawa pa. Kahit labag sa kalooban nito, ay binabaan siya nito ng hatol na kamatayan. At yun umano ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga ito. Nais ko lang po sanang ipahagi din sa inyo yung naranasan ko nung binata pa po ako. Sa probinsya po kasi ako ipinanganak at lumaki. Minsan, nang dumalo po kami sa isang kasiyahan, pagkat mayroon pong ikakasal na kababaryo po namin, ay nakaranas po kami ng isang nakakatakot na pangyayari. Sa amin po kasi, bago yung mismong araw ng kasal, ay may idinaraos na kasiyahan kung saan ay mayroon pong sayawan at kaunting kainan. Bali 3 po kaming pumunta noon. Ang nakababata kong kapatid na si Marlon at isang pinsan namin na si Randy. Ang pinagdausan po noon ay sa bahay ng babaeng ikakasal. At nasa bukid po iyon. Na kapag aking naaalala, ay namamangha talaga ako. Pagkat kahit ganong kahirap sa amin noon, ay nagagawa pa rin pong maidaos ang sayawan kahit pa nasa bundok. Na noong mga panahong iyon, ay wala pang ang kuryente, pagkat bundok po talaga, na yung ginagamit kapag may mga okasyong katulad noon ay baterya ng sasakyan, kung minsan naman ay maliit na generator. Yun na ang magbibigay ng kuryente para sa mga kasangkapang ginagamit sa sayawan at para mapailaw ang mga bumbilya. At kahit medyo makabago na noon, dahil dekada 90 na nang mangyari ito, ay gumagamit pa rin ang mga tao sa amin ng Petromax para makapagbigay ng karagdagang liwanag. Nang nasa sayawan na po kami, nakita namin doon ang ilan naming mga kakilala na dumalo rin. At hindi na kami nagtaka pa, pagkat inaasahan na namin iyon. Pero maraming naroon na hindi namin mga kakilala, na naisip namin marahil ay mga kamag-anak iyon nung lalaking ikakasal. Balita kasi namin, ang mapapangasawa ng aming kababaryo ay taga-ibang bayan. Sa gilid ng sayawan ay may kanya-kanyang pwesto ng mga nag-iinuman. Masaya kaming nakisayaw ng kapatid at pinsang ko. Noong una ay wala namang kakaiba at maayos naman ang lahat. Kapag kami ay nakakaramdam ng pagod sa kakasayaw, ay humihinto muna kaming sandali at tumatagay. Naging mas masaya pa yung sayawan habang lumilipas ang oras, dahil marami pa ang mga dumarating, lalo na at nadaragdagan yung mga kadalagahang nakikipagsayaw, na kapag tumutugtog na ang sweet music ay talagang nakikipag-unang kami para yayain yung mga magaganda at napupusuan namin. Ano pa't napakasaya noong mga sandaling iyon. Kaya lang, habang lumalalim ang gabi, ay lalo pang
nagkakarami ang mga tao, na mas marami pa ang dumarating at nadaragdag kaysa mga umuwi. At para bang hindi tumitigil ang patuloy na pagdagsa ng mga tao, na ang karamihan na ng mga naandoon ay hindi na namin mga kilala. Nung una ay amin pang binaliwala iyon, dahil ang buong akala namin ay nataon lang marahil na maraming kakilala at kamag-anak yung mga ikakasal, kung kaya nagpatuloy lang kami sa aming pakikipagsayawan, na wala kaming kamalay-malay na mayroon na palang kababalaghang nagaganap. Lumipas pa ang ilang oras na sa aking tansya, noong mga panahong iyon ay mga mag-alauna na ng umaga. Kaya naisip kong yayain na yung kapatid at pinsang ko na umuwi. Lumipas pa ang ilang oras na sa aking tansya noon ay mga mag-aalauna na. Kaya naisip kong yayain na yung kapatid at pinsan ko na umuwi. Nung mga sandaling iyon ay nakikipagsayawan pa rin silang dalawa. Nang lalapitan ko na sila para yayain, ay bigla namang nagkaroon ng komosyon. Nagulat ako pagkat ang sangkot ay yung pinsan namin at nagkakagirian na. Agad akong lumapit at umawat. Base sa narinig ko, nasagi umano ng pinsan ko yung babaeng kasayaw ng lalaki, at hindi man lang umano humingi ng paumanhin. Namariin naman iyong itinanggi ng pinsan namin. Wala daw siyang nasasaging sinuman. Dahil doon ay agad kong naisip na marahil ay gumagawa lamang sila ng dahilan, na maaaring may pinaplano lang talaga silang masama sa amin. Kaya para hindi na humaba pa yung usapan at tuluyang mauwi sa gulo, ay hinila ko na ang kapatid at pinsang ko. Ako na rin ang humingi sa kanila ng paumanhin. Ngunit habang papalayo kami, ay naririnig ko pa rin yung pagmumura ng mga ito, at tila ba galit na nagbabanta pa. Kaya sinabihan ko ang mga kasama kong magmadali na, pagkat argabyado kami sa dami nila. Nang binabaybay na namin yung daan pauwi sa amin, ay bigla na lang kaming may naramdaman. Sabi ko sa kanila, mayroong sumusunod sa amin. Kaya sinabi kong mas bilisan pa namin ang ginagawa naming paglalakad. Di nagtagal ay nanindig na ng tuluyan yung balahibo ko sa katawan, nang ang sunod naming marinig ay huni na ng aswang. Pamilyar kami sa huni noon, pagkat nakarinig na kami noon nang minsang kami ay matulog sa bahay ng lolo namin. At ang lalo pa po naming ikinagimbal noon ay makalipas lang ang ilang sandali ay hindi lamang iisang huni ang aming narinig, na sa aking palagay ay hindi po iyon bababa sa 5. Kaya sobrang takot ang naramdaman namin. Nag-alala talaga ako noong mga oras na iyon, dahil ang makasagupa ka nga lang ng isa ay parang napakahirap na. Yung higit pa kaya sa 5, at lalo pang nakapagpadagdag sa amin ng takot yung kabilugan ng buwan. Kaya
mas nagmadali pa kami. Pero isip ko noon, kung sakali mang wala na talagang ibang paraan, ay lalaban na lang kami. Kung kaya, nakahawak na ako noon sa aking balisong. Usong-uso po kasi sa amin noon ang balisong. Halos lahat yata ng mga kabinataan noon ay laging may dalang balisong bilang kargada. Dahil nga may ilang insidente na ng pandudumog ng aswang doon sa amin. Nung huli ay minabuti naming tumakbo na, pagkat lalong tumitindi yung paghuni ng aswang. Napahina na iyon ng pahina at alam na alam namin kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya tumakbo na kami. Pero makaraan ang ilang minutong pagtakbo ay bigla kaming napahinto nang humarang sa aming daraanan ang dalawang naglalakihang aso. Nasa tingin ko kung aking lalapitan iyon upang sukatin, ay lampas pa sa aking bewang ang taas ng mga ito. Nagpaparuot pa rito silang dalawa na tila pa binabantayan at hinaharangang talaga yung aming daraanan. Nung puntong iyon ay kinuha ko na ng tuluyan yung aking balisong at binuksan. At ganun din ang ginawa ng kapatid at pinsang ko. Alam na naming tatlo na hindi karaniwang aso ang humarang sa amin. Pagkat sa tinagal-tagal na namin doon ay wala pa kaming nakita na ganong kalaking aso. At walang sino man doon sa aming baryo o kahit sa buong bayan pa namin mismo ang may nag-aalaga ng ganong kalaki. At sa mga ganong sitwasyon, base na rin sa naranasan ko, ay makakaramdam ka talaga ng kakaiba. Kaya malalaman mo mismo sa iyong sarili na iyon ay hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa, nakita naming gumalaw yung mga halaman na nasa gilid ng daan. At mula doon ay may lumabas pang dalawang naglalakihang aso na nakaangil pa nga ang mga ito. At kapansin-pansin pa nga yung matinding paglalaway ng isa sa kanila. Bigla kong naramdaman na bumilis at mas lumakas yung pagkalabog ng aking dibdib. Lalo na nang makita naming parang naghahanda na silang sumugod. Kaya mabilis kaming dumampot ng mga bato. Hindi na namin hinintay pa na kami ay sugurin ng mga ito. Pinagbabato na namin yung mga aso habang ang pinsang ko naman ay panay ang pagsigaw. At biglang may napansin kaming dalawa pa na biglang lumitaw sa aming likuran. Dahil doon ay napatakbo kami sa isang malaking puno at doon kami pumuesto. Rinig na rinig ko yung malatambol na tunog sa tuwing sila ay aming matatamaan. Ngunit hindi pa rin umaalis ang mga ito, na tila ba desidido talaga silang kami ay malapa. Hanggang sa makarinig kami ng mga tinig ng mga tao. At nang mapalingon ako, ay nakita ko ang isang grupo ng mga kabinataan na tumatakbong palapit sa amin. May mga hawak din silang bato at yung iba naman ay may mga balisong rin. Kanila rin pinagbabato yung mga aso habang sumisigaw sila ng aswang-aswang. Sa pagkakataong iyon ay doon pa lang nagsipulasan yung mga malalaking aso
na pinaniniwalaan naming mga aswang at pawang mga nagpanggap lamang. Nalaman naming papunta din pala sana ang mga ito doon sa sayawan. Ngunit dahil sa nangyari, ay nagkayayaan na lang kaming mag-inuman doon sa bahay namin. Mga kakilala din namin sila ng iba pa nga ay aking mga kababata at naging kaklase noong ako'y nag-aaral pa. Pagdating ng bahay ay nagkatay ako ng manok bilang pasasalamat ko na rin sa ginawa nilang pagtulong sa amin ng kapatid at pinsang ko. Ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari sa sayawan. At sinabi kong malakas ang aking kutob na yung mga aswang na humarang sa amin ay yung nakaalitan ng aking pinsan na mga kaanak nung mapapangasawa nung aming kababaryo. Kumalat sa baryo namin ang nangyaring iyon. Nung huli nga ay lalo pang napatunayan na tama ang aming hinala na may lahing ang aswang yung angkan nung napangasawa ng aming kababaryo. Nang makarating sa amin ang balita na nakikita na raw itong nasa silong ng ibang bahay doon sa ibang bayan. Dinala na kasi ito at doon na nanirahan sa bayan ng kanyang napangasawa. At ang paniwala ng marami ay hinawaan na rin ito